So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, huwag po tayong masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi at sa mga drama ni Bongo. So, hindi lang po nakakaalam ay kasama na po si Bongo sa mga iimbestigahan ng ICI dahil po sa koneksyon ng kanyang kumpanya na CLTG dito po sa mga diskaya. Actually, in the first place pa lang mga kababayan, no, isang malaking kabulshitan na po itong ginagawa ni Bongo. Kasi nga po, ang pangalan ng kumpanya, CLTG. Pero sa tatay niya raw po ito. So, paano kami maniniwala na sa tatay mo yan, ang pangalan mo, Christopher Loris Tisorogo. CLTG. Doon pa lang niloloko mo na kami. Oh, pero by the way, para makuha natin yung point mga kababayan, no, ito, balita ito from the newspaper. So, sabi dito, ito, basahin natin ha. O, government investigates CLTG, Christopher Loris Tisorogo, builders, Bongo's father's firm over flood control links. Okay. So, the government is investigating CLTG Builders, a company owned by the father of Senator Bongo. Sabi nila. For its links to the contractor at the center of a flood control bribery scandal, Cesar Rowena Sara and Pacifico Curly Discaya, DPWH Vince Dizon said on Thursday. Okay. So ngayon dahil nga po dyan sa nauungkat itong CLTG nga po dito po sa mga diskaya, yung lolo mo, si Bongo, nagdrama. Oh, tapos nagpa-presscon pa. Ito tingnan nyo kung gaano ka-bullshit to, no? Ako di pa ako maniniwala kay Bongo in the first place. Kasi po, di ba, parte po siya sa patayan na nangyari po noong panahon ni Digong. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya, no? Okay, so, tapanoorin natin to. Tanong po dyan, nakialam ba? Ito. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Pigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Hindi ganun yung point, Bongo eh. Kayo po ba, maniniwala po ba kayo na dating alalay ni Digong, dating aide ni Digong, ngayon senador, hindi makaka-impluwensya sa negosyo ng pamilya? O, tingnan nyo, kasi in the first place mga kababayan, no, hindi naman to first time na nangyari kay Bongo eh. Kasi ito, may nabalita na po ito noong 2018 pa lang. Ito galing tong PCIJ, tama ba? Yan, no? Firms of Bongo Kin, top contractors, many JVs delayed project in Davao. Nabalita pa ito 2018 pa, no? At alam niyo kung anong bullshit dito? Ito, may parte ditong bullshit eh. Oh. CLTG Builders stood out in PCIJ's research because of its joint venture projects with the big contractors in 2017, failed to complete projects by the original deadline. So delayed po yung pagpapagawa po ng proyekto ng CLTG. At ang malupit dito, with just a B license, the firm could not have implemented the big ticket project it won in 2017 without having a partner. Alam mo, mga kababayan, kung medyo hindi po tayo updated, madadala po tayo sa mga drama ni Bongo. Kasi in the first place, mga kababayan, no, yung CLTG Builders po, B-license lang po yan. Hindi siya pwedeng makakuha ng mga malalaking proyekto sa gobyerno. Yun nga lang, mga kababayan, dahil nga po siya po ay alalay ni Digong noong 2017, actually, matagal na siyang alalay ni Digong pala, kaya po nakakakuha po ng malalaking proyekto yung CLTG Builders. Ang nangyayari po, nakakaroon sila ng joint venture sa mga AAA companies. Nabaliktad. Dapat, AAA companies ang kukuha sa Category B license, na katulad nga po ng CLTG, ang nangyari baliktad. Yung CLTG na Category B ang kumukuha sa AAA license para magkaroon ng proyekto. Doon palang lokohan na eh. Tapos sasabihin mo sa amin na, ay, wala kaming ginagawa dyan. Alam nyo, ito pa, tuloy natin yung video para makuha yung gusto kong ipunto dito eh. Ito, continue. Yan,
Nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Siya rin sumasagot eh. Nagtanong siya rin sumasagot. Hindi. O hindi rin. Because I observe delikadesa. At hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung... Pangalan ng kumpanya si LTG nga eh. Christopher Lawrence Sorogo eh. Minsan yun, hindi pa nga sinasagot eh. And by the way, bakit walang nagtatanong nun? Dapat tinatanong po yan ng media natin. Kung ako media ako, ako nandyan ako, Loro Bongo, anong ibig sabihin ng si LTG? Minsan wala po nagtanong kay Bongo niyan kung anong ibig sabihin ng si LTG. Walang ya. Name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. So, nga pala, so sino ka nga pala in the first place? Ayun ang pinakamagandang tanong dito. In the first place, sino ka nga ba? Kung meron daw gumagamit ng pangalan ni Bongo at saka ni Presidente nung panahon daw na si Digong pa yung Presidente, consider it denied. So, bakit nadadamay ka doon? Sino ka ba nung panahon na yon? Alalay ka lang ni Digong ah. Pero parang ikaw nagdi-decide para sa bansa. Diba? And by the way, senador ka nung last 3 years ni Digong bilang presidente, senador ka. So, hindi ka parte ng gabinete, hindi ka rin parte ng executive branch, senador ka. Ba't nakanyalan ko sa executive? Doon pa lang, bullshit na eh. Sino ka ba? Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Yan Makapili na. pa tayo ng kamag-anak. Siguro hindi po titigil ito. Unless... Yan na. So, ang tawag po dito mga kababayan, appeal to the emotions. Kung mapipili ko na yung kamag-anak ko, hindi ko naman mapipili yan. So, ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? So, talagang trapong-trapo na po talaga si Bongo. Ang tagal niya na po dito sa politika. Pero, ang malupit dito, no, napapansin niyo ba mga kababayan, kapag yung alalay, kasi alalay siya ni Digong dati, di ba? Napapansin niyo po ba, pag yung alalay natuto, mas gumagaling pa yung alalay dun sa amo? Parang si Bongo, tinan mo. Di ba ngayon, number 1 senator, di ba? Ang dami na budol. No? Kasi, ang gusto kong sabihin dito, no, marami pong, well, si Digong is one of the magaling mambola, malakas ang karisma na politician. So bilang alalay po ni Digong na itong si Bongo, kinukuha po ni Bongo yung maganda na traits ni Digong para bilang sa politiko. Tapos dinadagdagan niya ng appeal to the emotions. No? Parang yung hindi maganda iniiwan ni Bongo, yung maganda kinukuha niya. And then mag-a-adapt si Bongo ng sarili niyang style. Kaya nga naniniwala po talaga ako, no, na mas gumagaling po talaga yung alalay pag naturuan po. No, mas gumagaling po yung alalay pag natuto, mas gumagaling po siya sa amo. So ito na nga po ginagawa ni Bongo. Politika po yan. In the first place, mga kababayan, hindi po ako maniniwala kay Bongo kasi nga po, parte po siya ng patayan. Para sa akin po, no, isa po sa pinakamasama pong gagawin po ng tao, ang pumatay ng kapwa niya tao. Di ba? Kasi yung magnakaw, andyan na yung pera lang yan. Kikitain natin ulit yan. Di ba? Yung saktan mo yung tao, o may ospital, magagamot mo yan. Pero pumatay ng tao, tingnan nyo to kung gaano kagago tong si Bongo, no? Ito nung 2019 ata tong video na to Bata pa siya dito And soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay,
Kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Yun mo, no? Paano mo may tatanggi to, Bongo? Oh, na naging parte ka ng patayan nung panahon ni Digong. So, ikaw pa yung nag-announce ng reward system. Pagpatay, 1 million. Pananlaban, ano ba, saan ba sa'yo? 2 million. Parang ganun. So, whatsoever. O, diba? At mga kababayan, sinabi rin po ng TRICOM, na sa opisina po talaga nanggagaling ni Bongo. Sa opisina ni Bongo nanggagaling, no, yung mga reward system po from the government papunta sa mga police. No, so in short, ang gulo ko mag-vlog. So in short, sa opisina po ni Bongo nanggagaling yung pera doon po sa reward system. Oh. And by the way, may sinasabi rin po si Nino Barsaga. So, si Nino Barsaga, kilala naman po natin yan, di ba? Dati pong vlogger po ng mga Duterte yan. Na ngayon po, naki-PBBM admin na. Di ba? So, sinabi rin po ni Nino Barsaga, na sila po ay kumukuha ng allowance sa opisina ni Bongo. O, di ba? So, parang may maniniwala kay Bongo sa mga drama niya na to, na in the first place, ginawa niya na po yung pinakamasamang gagawin na isang tao dito po sa balat ng lupa. Hindi, para sa akin, ayun ang pinaka masamang gagawin mo sa kapwa mo tao ang pumatay ka ng tao. So, syempre, kung tayo po ay medyo mahina ang dibdib na, nga pala si Bongo, kawawa naman si Bongo, na pagkakaisan, hindi po yun. Hindi naman po kasi bago po yung issue sa kanya. Yung CLTG po na yun, matagal na pong issue sa kanya yan. Hindi lang po talaga nauungkat kasi nga po, si Digong yung presidente. Ayun. So, by the way, tingnan natin to. Kung makapag-react naman yung mga DDS dito kay Bongo, na pinag-iinitan nyo si Bongo. Ang tanong ba, may ebidensya ba? May ebidensya ba kalaban kay Bongo? Meron. O si LTG, konektado sa mga diskaya, ebidensya po yun. So, bahala na si Bongo dun kung paano yan sasagutin yan. O, di ba? O. So, yun yung aking street choice. So, kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa bagong drama na naman po ni Bongo. Yan. So, yun, sa comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.